kalapatids, kung naghahanap pala kayo ng ibon na materyales, huwag kayong mahihiyang mag-inquire sa akin mga kalapatids, at baka i-share pa niya sa inyo yung kaalaman niya sa paglalaban sa pagkakalapati ko, kung paano mag-condition mga kalapatids, hindi naman siya marami na tao. Wala na akong masabi rito sa ginawa niyo sa akin dito sa... Kumbaga yung binayad, sulit. Kahit Hindi yung, ulit-ulit. oo, hindi yung pag nagpagawa ka ng loop na nagbayad ka ng malaki tapos sabi mo, eto lang, eto na yon. Hindi, eto yung kanya talaga, yung satisfaction na gawa nila, makikita mo sa gawa talaga ni Mark. Pagbabayad ka na lang, yun ang pinaka magiging trabaho nung client niya. Kaya ako, para sa akin, sa mga magpapagawa ng loop, sa kanya na. The best talaga, kumbaga wala kang masasabi. Kumbaga, iba, masasabi natin nagwe-welding. Sa kanya kasi, iba yung nasa utak niya. Kumbaga ako, sasabihin ko pa lang, alam niya na kung ano yung mga, kung ano yung mga kailangan ng ibon dito sa loop. Kaya yun, nagpapasalamat ako, nabigyan na tayo ng chance ni Boss Mark na magawan tayo ng loop na maayos kahit pa paano sa kalapati. Magandang hapon mga kalapatids, at nandito nga pala ako sa Cainta Rizal. Dito nga pala sa lugar ni Mr. Chit Sulayaw aka Palaspas, ang isa sa pinakamagaling na puncher dito sa Cainta Rizal mga kalapatids. At ito, natapos ko na yung loop na pinagawa niya at ipapakita ko sa inyo mga kalapatids. Ito nga pala mga kalapatids, yung aviary niya. Yan. Ang size nga pala ng loop niya mga kalapatids is 10 by 15. So naglagay ako ng catwalk dun sa merong side, sa may mismo entrance ng 2 feet. Tapos merong catwalk din sa harapan ng 4 feet. So ang kinalabas ng loop niya is 10 by 17 mga kalapatids. At tapos nilagyan ko ng waiting area sa ibabaw, yung saktong sukat na 15 feet, hindi nabawas at maluwag pa rin. At kasi yung waiting area ay pinatong ko sa mismong loop niya. Ito, napakita ko mga kalapatids, ito yung harapan ng aviary niya mga kalapatids. Ayan. Ito mga kapatids, yung viewing niya mga kalapatids. Ayan, nilagyan ko yan mga kalapatids. At ito nga pala mga kalapatids, at ito nabubukas mga kalapatids. Ayan, pwede siyang mag-release dito mga kalapatids, at pwede siyang mag-release dun sa may harapan. So, papakita ko mga kalapatids yun sa loob. Ito nga pala yung catwalk mga kalapatids. So, ito nga pala, yung loop na ito mga kalapatids, binutasan ko lang yung sa bubong niya dun sa merong curve mga kalapatids para hindi pasukan ng tubig. So nagsobra ako ng angular dito para dito sa catwalk, para makadaan dito sa may side at dito sa main entrance ng loop niya at makaikot dun sa merong likod ng loop mga kalapatids. So ito nga pala yung pinaka entrance ng loop niya, inilagay ko sa left side pag nakaharap ako doon sa norte mga kalapatids. So yung pinto pala, nilagyan ko ng louver mga kalapatids. Ito, kasi wala nang louver dito sa may side at tatamaan kasi ng pinto pagka binuksan mga kalapatids. Kaya hindi na ako naglagay ng louver masyado ron sa pinto. So ito nga pala yung sa first section niya mga kalapatids. Ito pala yung loob nito, ang sukat nito is 5 by 6. So 3 kwarto yung loob na to. So lumabas siya ng 6 by 15 mga kalapatids. Tapos 4 feet yung aviary. So ito nga pala mga kalapatids, pinagawa nga pala to ni Mr. Chit Sulayaw aka Palaspas mga kalapatids. May mga tropa pala magpapalipad sa kanya mga kalapatids. So kung kayo gusto niyo rin magpalipad sa akin mga kalapatids, kontakan niyo lang siya. So ito nga pala yung sa second section mga kalapatids. At ang ginawa ko pala ulit na pasukan ng ibon at sa release, sliding ulit mga kalapatids. So nagbago ko ng concept para hindi na masyadong matrabaho at hindi gano'ng nasisira yung harapan ng aviary. Mas madali na kasi yung ganito. Pag gusto nyo palabasin, tutulak mo lang pakanan. Pag nakalabas na, ibalik mo at hindi na makakalabas yung nasa loob na ibon mga kalapatids. So ito nga pala yung second section mga kalapatids. Ito mga kalapatids, naka window box yung mga kalapatids. Yan, ito nga pala window box. Kay Mr. I. Arediano niya pinagawa mga kalapatids, at ito ay 15 holes mga kalapatids. Pag gusto niyo rin magpagawa kay Sir I, kontakin niyo lang ng ganito mga kalapatids at quality gawa niya. So
So, yung palang walling mga kalapatid, silagyan ko ng 1/4 na plywood, tapos pintura ko na lang ng gray, and then nilagyan ko ng PVC ceiling mga kalapatids. Tapos yung second niya mga kalapatids, at nilagyan ko na naman ito mga kalapatids. Yan. So, na-slide din siya mga kalapatids. So, ito nga pala yung second ABR mga kalapatids, at ginawa ko ng louver, tapos dog matting o goat matting yung ginamit kong flooring kasi laging nababasa para iwas din kalawang. Nagbago na kasi ako ng mga nilalagay sa flooring dito sa ABR mga kalapatids. So, ito, ang third section pala mga kalapatids, ito. Yung mga L-perts ito, pinagawa niya to sa kumpare lang niya rito o sa kaibigan niya mga kalapatids. Ayan. So, lalagyan na ata ito ng 120 na ibon lahat mga kalapatids. At ilagyan na rin ng B-perts sa stainless doon sa ABR. Ayan mga kalapatids, at naka-PVC ceiling at naka-pin light. And then ito kapares lang din ng mga crack. Ayan. Ito mga kalapatids, siguro ito papasukan ng tubig to mga kalapatids, yung talagang malakas yung hangin. Ayan, katulad yung mga kalapatids, umulan. Dahil nga louver yung ginamit ko, hindi naman pinasok ng tubig. So magkakaroon lang ito siguro ng konting anggi-anggi lang kung meron kasamang bugsong hangin mga kalapatids. Ayan. Ayan mga kapatids, ito nga pala yung sa ABR niya, yung second ABR. Ito nga pala yung mga B-perts yung mga kalapatids, mga stainless. Ayan, dinagyan niya. Kasi pagka naglipad na sila ng mga tropa niya, ito, iwan na lang niya nakabukas yung pinto para labas-pasok yung mga ibon mga kalapatids. Ito pala yung catwalk mga kalapatid. So nag-additional ako ng 2 feet dito at yung palang hagdanan, dito ko nilagay sa likod, hindi ko nilagay sa harap kasi hindi magandang tingnan kung nasa harapan yung hagdanan. So hindi niya alam na ganito gagawin ko, ako na rin ang dimiskarte na lang. So ito nga pala mga kalapatid, yung railings niya na yan, kung mapapasin ninyo, dito sa may kaliwa, medyo maliit yung mga butas kasi gawa nga yung tatlong anak niya medyo may kalikutan, baka ngayon maghabulan at malaglag doon sa may bubong, kaya medyo nilitan ko yung mga niya, yung mga pagitan niya. So tinakpan ko na rin yung dito, mamaya magtakbuhan kung walang harang ito, malalagdag yung mga anak niya. So ito nga pala mga kalapatids. So ito nga pala yung terrace niya sa likod, at ito nga pala yung pinagawa niyang pinto, at ito nga pala yung lagayan niya ng aircon. Dito wala pang aircon, kaya sabi ko sa kanya, ito lagyan na niya ng aircon ito at baka mamaya lagi mag-uulan, mabababad yung loob at sayang naman yung sa waiting area. So ito pala yung waiting area niya mga kalapatids. Ang size nito is 5x6 din mga kalapatids. Ayan. Ito, ayan mga kalapatids. Ito, yung pinagawa, ito mga kalapatids, siya na nagpagawa nito, hindi naman ako ang gumawa nito mga kalapatids. Dalawang sliding window, dalawang fixed glass, tsaka isang sliding door, tsaka isang open door. Ito mga kalapatids, nakano rin niya mga kalapatids. Ayan o, tcharan! Pinlight mga kalapatids at PVC ceilingan mga kalapatids. Yes, dimension mga kalapatids. At ito nga pala yung sliding door mga kalapatids. Ayan. Ayan mga kapatids. Ayan. Ito nga pala yung ibabaw ng waiting area mga kalapatids. At hindi pa ako pwede umapak sa ibabaw mga kalapatids kasi bagong pintura lang at last day na namin. Ayan mga kalapatids. At magpinturahan namin. So ito mga kalapatids, Taiwan trap din yung mga kalapatids. Sliding. At ito nga pala kalapatids, at pinapakilala ko na sa inyo ang may-ari ng loob na ginawa ko na si Mr. Chip Sulayaw ng Kainta Rizal, at isa siya sa pinakamagaling na puncher dito sa Kainta Rizal, at aka Palaspas mga kalapatids. At ito nga pala mga kalapatids, papauna ko na kayo. Bihira lang akong magsabi na magagaling ang ibon, pero talagang magagaling mga kalapatids yung ibon niya. At nakita ko dun sa mga achievement niya, puro overall champion at puro dumudulo, puro MacArthur mga kalapatids. At ito nga pa mga kalapatids, at ito, interviewin ko siya kung nasatisfied siya sa paggawa ko ng lock para sa kanya. At mga kalapatids, kung naghahanap pala kayo ng ibon na materyales, huwag kayong mahihiyang mag-inquire sa kanya mga kalapatids, at baka i-share pa niya sa inyo yung karma niya sa paglalaban sa pagkakalapati ko kung paano mag-competition mga kalapatids. Hindi naman siya marami na tao. So boss, ito, last day na namin ngayon, uwi na kami. Ano masasabi mo sa naging project natin mga boss? Boss. Unang-una, nagpapasalamat ako dun sa nabigyan kami ng slot. O nabigyan kami ng pagkakataon ng oras ni Boss Mercagilus dun sa pagpapagawa ng loop. Sa loop, satisfied kami. Satisfied ako dun sa ginawa niya. Unang-una, iba yung galing niya talaga dun sa paggagawa ng loop.
Hindi katulad nung iba na sinasabi welder lang na kaya nang gumawa ng loop. Sa kanya kasi iba talaga. Bukod sa magaling mag-welding or gumawa ng sa mga bakal, ano yung ginagawa niya parang basic na lang din. Kumbaga parang kabisado niya na yung gagawin, hindi mo na kailangang mag-suggest. Alam niya na lahat, sabihin mo yung sukat, siya na bahala doon. Yun lang, sobrang ganda para sa akin. Wala na akong masabi rito sa ginawa niya sa akin dito sa. Kumbaga yung binayad, sulit. Kahit Hindi yung, paulit-ulit, oo, hindi yung pag nagpagawa ka ng loop na nagbayad ka ng malaki tapos sabihin mo, eto lang, eto na yun. Hindi, ito yung kanya talaga, yung satisfaction na gawa nila, makikita mo sa gawa talaga ni Mark. Nakita din ng mga friend ko na nagpunta rito na kung gaano kaganda, kung gaano ka-quality yung pagkakagawa. Tsaka yung galaw niya iba talaga sa mga gumagawa ng look, iba yung ano niya. Sa kung masasabi ko, henyo talaga sa paggawa ng look. Kabisado niya lahat. Kumbaga, hindi ka na magsasabi kung ventilation, kabisado niya na rin. Sa waiting area, alam niya na rin. Sa trap doors, sa double trap, alam niya na rin lahat. Kumbaga, wala ka na talaga magbabayad ka na lang. Yun ang pinaka magiging trabaho nung client niya. Kaya ako, para sa akin, sa mga magpapagawa ng loop, sa kanya na. The best talaga. Kumbaga, wala ka masasabi. Kumbaga, iba, masasabi natin, nagwe-welding. Sa kanya kasi, iba yung nasa utak niya. Kumbaga ako, sasabihin ko pa lang, alam niya na kung ano yung mga, kung ano yung mga kailangan ng ibon dito sa loop. Kaya yun, nagpapasalamat ako, nabigyan na tayo ng chance ni Boss Mark na magawa tayo ng loop na maayos kahit pa paano sa Kalapati. Ayun, salamat. At ito mga kapatids, una ko siya naging customer sa training box na nagpagawa siya sa akin and then lumipas. Hindi ko matandaan kung 10 years ago na yun at nagulat ako. Bigla naman siya nag-PM sa akin at yun nga, tatandaan ko siya. Tapos meron pala siyang plano magpagawa ng look. Ito nga, at nagkita kami ng personal at dito nga ako naman lagi dito sa lugar niya. At nakita niya mga kalapatids, kung paano gawin yung kulungan, kung gaano kaya kabusisi. At hindi ganoon. Pasensya na doon sa mga nag-i-inquire kung nagbibigay ako ng presyo na hindi yung minsan nagugustuhan. Okay lang mo sa akin yung kung hindi kayo sa akin nagpapagawa. At least, meron ako naging customer rito at si Mr. Chichirayo nga, nakita niya kung paano assemblein yung kulungan. Although napakadaling assemblein pero yung sa finishing talaga napakatagal talaga. Just imagine, yung 17 feet na haba total ng loob niya mga kalapatid, halos 15 days akong nag-stay dito sa kanila. Pero 3 to 2 days ko lang naitayo yung loob niya mga kalapatid. Kaya nga, eto nga, nagulat nga si Boss Chit. At sabi ko nga sa kanya, nakita mo na ngayon kung paano gumawa ng loob. Napakadali lang ng structural pero sa finishing talaga napakahirap. Kaya ngayon, naiintindihan na. At sana maintindihan ng mga ibang nag-i-inquire sa akin kung bakit ako ganun magbigay ng presyo. At hindi naman ako nagagalit sa inyo kung pagawa niyo sa iba. Wala akong problema sa akin yun. At ako'y natutuwa at nagkita kami ng personal deposit at bigyan ako ng project. Hindi naman ganun kamahal yung sigil niya. Sakto lang din talaga, pero satisfied kayo. Yun yung masasabi ko. At saka ako, hindi naman ako nagsabi na ngayon nagsabi gawa na kagad. Hindi. Nag-intay din po ako. Pumila ako. Isang taon na? Sabi sa inyo. Last year pa. Matagal siya nag-intay. Last year pa ako nagsabi. Nasa FPR, ONR pa ako, nagsabi na ako sa kanya na magpapagawa ako nandun. Tapos, ngayong June lang ako na entertain. Ito, papasalamat talaga ako. nagkikita kami mga kalapatids. Tuloy nga na sinabi ko sa inyo, pag kailangan nyo ng magagaling na ibon, puro overhaul ng South mga kalapatids, puro makator consistent, palaspas. Papakita ko mamaya sa inyo yung mga achievement na nakuha niyo mga kalapatids. At hindi ko naman siya ipinagmamayabang sa inyo at nakita ko na talaga ng personal at talagang nung naglalaban siya rito, nakita ko kung gaano talaga kagaling ibon niya mga kalapatids. Sa pooling, talagang namamakayaw ng pera mga kalapatids. Ayaw na nga siyang pasalihin sa club dito ng pooling. Yun nga, sabi naman niya, nagkakalapati tayo, nagbabayad naman. Although tama naman yun, nagbabayad naman tayo pare-parehas. Hindi naman kailangan iban sa isang club yung wala tayong magagawa. Kung magaling siya mag-alaga, kung gusto niyo siyang talunin mga kalapatids, ang masasabi ko lang, galingan din ninyo mga kalapatids. At pag nakausap ko rin siya rin ang magsasabi sa inyo na galingan din ninyo. Yung bumili sa kanya, yung tinuruan niya, bandang ulit, tinatalo na nga siya. O, paano natin masasabing napakagaling talaga niya? Ako masasabi ko lang, consistent yung panalo niya mga kalapatids. Tsaka marami rin talaga magagaling na puncher na nandito din sa Rizal. Kumbaga, panahon din, kumbaga, depende sa tutok mo yan eh. Kung talagang tutok ka, maganda resulta. Pero yung sasabihin na hindi naman all the time na panalo. Kumbaga, may talo din. Pero siguro masasabi natin, mas mainam yung mas lamang pa rin yung panalo. Yun nga, yung sa tutok, yun sa pag-aalaga, sa bloodline, yun lang naman yun. Pero yung katulad yan, siguro sana mas maganda maging tipad natin kasi maayos na lalo yung look natin ngayon. Komportable din yung mga ibon natin. Pagka nagkukwento ko kaming dalawa, nakakuha ko ng isang magandang tip sa kanya. Ang sabi niya sa akin, pag nagkakalapati ka,
mag-focus ka. Habang wala pa yung final, kung merong puling-puling, salihan mo na. Kailangan maging seryoso ka kasi tama ang sinasabi niya, naglalabas ka ng pera, hindi ka sumasali sa puling-puling, hihintayin mo lang yung derby, doon ka lang sasali. Paano mong makikita kung magaling yung ibon mo, kung nagkakalak siya ng ganito, kung gano'n siya kabilis. Kailangan umpisa pa lang, sa puling pa lang, gastosan mo na. So meron ako napulot na aral sa kanya. At yan nga, sinasabi ko nga sa vlog ko ngayon, baka maging aral na rin sa inyo mga kalapatid, dun sa mga wala pang tip. At ngayon ito, nasabi ko sa inyo yung tinuro niya sa akin. Sa umpisa pa lang, kailangan isali na ninyo kahit sa puling para malaman na ninyo kung magaling yung palaban ninyo, hindi sa pahuwian lang. Dagdag sa panggastos din yun. Kumbaga, swerte ka, ay pandagdag ka sa gastos dun sa mga sa mga patoka, sa supplement, sa mga training, kahit pa paano, nababawi mo na yun, hindi mo na sa bulsa mo kinukuha yun. Kaya yun isa sa mga reason ng mga taga sa Rizal talaga, kaya talagang minsan nakatutok din talaga sa puling kasi nga minsan magaganda rin yung guaranteed ng mga club dito. Kaya minsan tinututukan din namin na kasi sayang, panggastos din ng panggastos din ng mga ibon yan sa akin. Kaya gatmare, sa umpisa pa lang hanggang sa dulo, kailangan maganda yung consistent yung pag-aalaga. Yun nga, focus, tutukan, tsaka yung kailangan maganda rin yung yung routine mo sa ibon. Yun lang, kaya sana swertihin tayo sa bagong loop natin na gawa ni Boss Mark. At ito, maghihiwalay na kami. Today is my last day. So magpaparam na ako kay Boss It at papasalamat ako sa kanilang mag-partner at welcome ako sa bahay nila. At papasalamat ako sa tiwala at nakaka-tsempo ako ng mga customer talagang mababait mga kalapatids. Ito nga, pati yung pagkain ko at libre pa. At hindi pa naman kami hindi pa ito ang huling namin pagkikita at magkikita pa kami kasi binigyan niya ako ng customer. Ang size ng kulungan, sasabihin ko na sa inyo, 45 feet by 17 feet. Kaya sigurado mga kalapatids, abangan nyo ito sa susunod. At isang big time na naman Bigyan sa ipapagawa. kaibigan natin. Salamat ako kay Boss Chit at doon din sa asawa niya na dahil sa wala kaming tutulugan dito sa bahay niya, tinanap ako ng apartment ng mag-asawa at kita nga sila at medyo malapit lang dito at walking distance lang. At mga kalapatids, at huwag kayong magsasawang sumabaybay doon sa YouTube channel ko mga kalapatids at ipapasalamat ako sa inyo at hindi kayo nagsasawang sumusubaybay sa akin mga kalapatids. At hanggang sa muli mga kalapatids, at ito nga pala si Mark Aguilos ng Kalumpit, Bulacan.